lahat, brother and sister. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa aming karayaan. Mga kapatid, alam naman po natin pare-pareho na kaya po tayo nandito upang magpasalamat sa ating Panginoon at purihin siya. Ngunit may mga ilan sa atin na may mga problema. Inaanyayahan kita, kapatid, na samahan mo ako na manalangin sa Kanya at hingin natin ang ating patubay, patutunan sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng ito at ang ating katulad. Panginoon, narito po kami upang magpasalamat sa iyo. Purihin ka, samayin ka, at itaas ka sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakabuti mo at hindi po kami pinapabayaan. Panginoon, tulungan po kami sa lahat ng aming dinaranas. Mayroon pa kami mga problema o pagsubok na pinagdaraanan. Panginoon, alam po namin nariyan ka. Alam namin sasamahan kami. Panginoon, salamat po sa isang linggo lumipas na naman sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, ang iyong patnubay at ang iyong gabay ay lagi po namin kasama. Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagsubok at problema, Panginoon, hihiling po namin at kami rin tugunin. Lord God, ano man po ang aming mga karamdaman, maging ito man ay physical o spiritual, tulungan po kami, Panginoon, dahil wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, hinihiling ko po sa oras pong ito na ang iyong gagamitin na pastor nakatayo sa aming harapan. Panginoon, ay may deliver po ang iyong mga salita at ang mga salita na gamitin mo muna po sa iyo. Hinihiling ko rin po, Panginoon, nagabay mo po ang mga awit, din ang mga tutok ko. Sa lahat po ng kapatiran, Panginoon, na narito, gabayan mo po. At ang wala pa po dito, Panginoon, ay ipong gabayan upang patuloy po sila pang makapaglakbay patungo sa iyong bahay sa bahay. Panginoon, salamat po sa lahat sapagkat alam namin, Panginoon, may kami na rinariyan at gumagabay sa Panginoon. Salamat po sa lahat at alam namin, Panginoon, na hindi po kami iiwan. Lord God, hinihiling ko po, Panginoon, sa lahat ng aming hindi nakakayanan ng mga pagsubok sa buhay. Ikaw po unawa, Panginoon, ang tumulong sa amin. Alam namin, Lord God, na bawat isa sa amin may kahinaan. Balit nalalaman po namin, nang dahil sa iyo, kami po ay magkakaroon ng kalakasan. Panginoon, tingin mo po ang aming panalangin. Gawa ang kagustuhan mo pa rin po ang siyang kasama. Ito po ang ating dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago tayo mag-umpisang umawit sa Panginoon, tingnan niyo muna yung mga katabi po natin sa kaliwa, sa kanan, sa likod, at batiin po natin ang isang mapagpalang umaga. Ayan. So, handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen. So, harap ulit sa katabi, sabihin mo, kapatid, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon na may kagalakan sa ating mga puso. So hayaan niyo po akong bumasa muli ng isang talata sa ating Biblia po. Ito po ay magagaling sa 1 Peter verse 1, chapter 1 verse 3. Ang sabi po, praise the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? So naniniwala po ba tayo na tayo ay buhay ngayon dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Naniniwala po ba tayo na ang ating pag-asa ay nasa Panginoon? Amen. So ating po papurihan
mercy. Thank you for your love every day, Panginoon. We just want to lift your name on high, our living hope. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa aking mga buhay. Alam po namin na patuloy na nandyan kayo. Manaming, may gabang mo bang mag-isa. Pagkaman, we feel sometimes that we're struggling. We feel sometimes that there's no hope. But you are always there for us, Panginoon. Yes, Lord, let us just worship our God for His goodness, for His faithfulness for us. Salamat, Lord Diyos. Oh God, Lord Jesus. Thank you. Let us just fill this place with praise and worship for our living God. Jesus.
roaring lion, declare the grave has no grave of Hallelujah, it's the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your
po tayong nagkasama-sama upang siya'y papurihan at sambahin. Batiin po natin ang ating mga katabi ng mapagpalang umaga. Sabihin din natin sa kanya, Happy Lord's Day, kapatid! Kung kayo po ay masaya dahil narito kayo ngayon, kapiling ang mga kapatid sa Lord, magbigay po tayo sa Panginoon ng malakas na palakpak. Praise God! Dahil batid ko po na handa na kayong makinig ng salita ng Diyos, itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at babasa po tayo ng mga Bible verses. At ito po yung ating kinuha sa aklat ng unang Pedro. Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Hayaan po ninyo na basahin ko at sundan po ninyo ang aking pagbabasa gamit ang inyong mga mata. Nandyan po ang ating mga TV sets for the text. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang hihakaya, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. Hindi sa pilitan kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasi. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan sa pagpapakita ng punong pastol. Tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Last verse, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayong lahat ay magsitungo. Diyos naming Amang nasa langit, kayo po na may akda ng lahat ng bagay, kayo po na may lalang ng langit at lupa, kayo na lumikha sa amin, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataong ito na kami po'y nakakalapit sa inyo ng sama-sama bilang mga magkakapatid. Panginoon, una po sa lahat, inaamin namin na wala kaming magagawa kung wala kayo. At inaamin po namin na kaming lahat ay makasalanan. Lahat kami ay may mga bagay na nagawa na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Maaaring ito ay sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga nasabi, at ganoon din sa aming mga nagawa, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, hinihiling po namin ang paghuhugas ng dugo ni Kristo. Patawarin niyo po kami. At salamat po at Diyos sapagkat mayroon nga kaming kapatawaran dahil kay Kristo. Salamat sapagkat siya'y napako sa krus upang ipakita sa aming lahat ang katotohanan na may kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, salamat dahil sa biyayang ito ay nakakalapit kami sa iyo ng malayang-malaya at nakakatanggap kami sa inyo ng biyaya kapag kami ay may pangangailangan. Lord, alam namin na narito ka at mangungusap ka sa isang paraan na napaka-espesyal.
Gagamitin mo ang pangangaral ng iyong salita upang mangusap sa amin at may gagawin kang transformation sa aming mga buhay. May gagawin kang maganda na hindi namin kayang gawin kung hiwalay sa iyo, hiwalay sa iyong spiritu, at hiwalay din sa iyong mga salita. Kaya o Diyos, iniaalay po namin sa inyo ang worship gathering na ito. Ito po ay para lamang sa inyong kaluwalhatian, kaluhuran, at kasiyahan, Panginoon. Samahan niyo po kami. We want to hear your voice. At Panginoon, dalangin ko rin po na sa umagang ito sa aming pagtitipon, abutin po ng inyong kanang kamay ang lahat ng may mga pangangailangan. Pinapanalangin ko po ang mga nalulungkot. Pinapanalangin ko po ang mga dumadako sa mga sitwasyon na minsan ay nakaka-depress. Pinapanalangin ko po ang mga may pangangailangang kagalingan sa kanilang katawan, O Diyos. Pinapanalangin ko rin po lahat ng may mga pangangailangang pampinansyal. Abutin niyo po sila, Panginoon. Panginoon, kayo po ang aming Ama. At sa inyo lang po kami sumasandal. Without you, Lord, we are nothing. And Lord, we are so thankful that we have access to your grace because of your Son, Jesus. And Lord, we know dahil nandito ka, walang pangangailangan ng hindi mo kayang abutin. Salamat po, Panginoon, and Lord God, we just want to honor your word. Your word is true, and we will accept it today. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakiyakap nga po ang inyong katabi, sabihin mo sa Kanya, si Lord ang iyong kalakasan. Amen. At minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pwede na po kayong po, brothers and sisters. Salamat po sa ating worship team sa napakagandang awitan ngayong umaga. Kayo po ba'y na-bless sa ating time of singing? Praise God. Tayo po ay nabubuhay sa isang panahon na talagang makakarinig tayo ng mga sakot-sari at mga salungatang pagtuturo o mga aral. At minsan, sa dami ng ating napapakinggan, ay maaaring magbunga ito ng kalituhan sa atin. Ang mga bagay pong ito ay totoo, hindi lamang sa mga usapin na nauukol sa Diyos. Ito po ay totoo din, maging sa mga bagay na nauukol sa takbo ng isang simbahan. Magbukas ka lang ng social media, ay mapapansin mo na talagang may mga salungatang pagtuturo sa kung paano dapat palakarin ang isang iglesia o ang isang church. May mga grupo na nagsasabi, ginagalang natin sila, pero according to them, ang simbahan daw ay kailangan pangunahan ng isang apostol. Kung kaya may mga nagpapakilala ngayon, ang pangalan daw nila ay apostol, so and so. Gusto mong i-try minsan, magpakilala kaya ang apostol Joshua. Ay, biro lang po. May mga grupo naman, na nagsasabi na kailangan daw ang church pakunahan ng isang propeta. Kaya ang tawag nila sa kanilang leader ay prophet of God. May mga grupo naman na ibang standards sa ganitong patakbo ng simbahan, kaya sa kanila may tinatawag na bishop. At yung bishop na yon, iba pa yun sa kanilang senior pastor. Iba pa sa kanilang associate pastor, at iba pa din sa mga workers at elders. Ang dami nila. May mga grupo naman na halos wala ng standards sa mga bagay-bagay na ito, kaya kahit sino na lang tinatawag na pastor. At talagang nakakalungkot, may mga nagpapakilala ngayon ng pastor daw sila, pero wala namang pinapastolang simbahan. As you can see, talagang halo-halo na, iba't iba, at salungatan ang mga patuturo patungkol sa dapat na maging takbo ng isang simbahan, lalo na sa aspektong ito. Yung po mga salungatang standards na yan at pananaw, sabi ko nga kanina, maaaring mauwi sa pagkalito.
Lalong-lalo na po sa kung ano ba ang dapat na maging takbo ng relasyon natin sa isa't isa. Subalit sa ganang atin, at bilang isang iglesia, dito po sa Blessings in the Word, hindi natin kailangang manghula dahil nariyan naman ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ang ating dapat konsultahin. Ito ang dapat nating maging source ng kaliwanagan sa kung paano dapat tumakbo ang isang simbahan kagaya natin. Pwede ba akong makarinig ng amen? Kaya sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin ng 1 Peter o unang Pedro, ay ating papamagatan ang mensahe na ito ng church order, kaayusan sa iglesia. Sa aklat po ng unang Pedro, at maging sa ibang bahagi ng New Testament, ay makikita natin ang tatlong bagay patungkol po sa ikaayos na iglesia. Una, makikita po natin na ang iglesia ay pinamumunuan ng mga elders. Pakisabi nga po, elders. Take note, hindi lang po isang elder, kundi mga elders. Ibig sabihin, more than one, higit sa isa. Tingnan po natin ang sinabi ni Pedro sa kanyang sinulat sa binasa po natin kanina mga verses. Verses 1 and 2. Ang sabi doon, ngayon, bilang kapwa matanda, ay naman, Peter. Ngayon, bilang kapwa matanda, at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang hiyakaya, ipinapakiusap ko sa mga matatanda. Ouch naman. Pinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. Sa verses na ito ay binanggit ni Pedro na siya daw ay kapwa matanda o isang matanda sa iglesia. Ulit-ulit, no? Parang ngayon kasi pag sinabing matanda, Sister Christy Park, sa tega. Ayan. Kasi din po ninyo, binanggit ni Pedro na ang iglesia daw, ang church, dapat pinapangasiwaan ng mga matatanda o elders sa English. Maganda pong maipaliwanag kung ano ba ang elders o yung salitang elder. Kasi iba ang pakahulugan natin sa salitang matanda o elders ngayon. Sa panahon natin, kapag sinabing matanda sa iglesia, o sinabing elder, siguro iisipin natin agad, ay may edad na yan, puti na ang buhok. Kaagad-agad ang iniisip natin marahil ay mga senior citizens yan, mga tatay, mga nanay, someone na mas may gulang pagdating sa edad. Subalit ang salitang elder po sa New Testament, pakinggan ninyo ito, walang kinalaman sa edad. Narinig yung sinabi ko? Kasi kung ito ay may kinalaman sa edad, eh bakit kaya si Timothy, na ang sabi ng mga experts, nasa late 20s or mid-30s, tinawag ding matanda sa iglesia. Tinawag na elder in the church. Nasusundan ninyo? Clearly, the word elder has nothing to do with age, but it has something to do with one's role in the church. Maliwanag po ba? Walang kinalaman ng salitang elder sa edad, kundi ito ay may kinalaman sa kung ano ang role ng taong ito sa loob ng iglesia. Sabi po ni Robert Clayton sa kanyang pag-aaral, elders here, as in other places, is a name. Not of age, but of office. Ang elder daw ay hindi pangalan ng edad, kundi pangalan ng isang office, na pangalan ng isang katungkulan. Hindi ng blessings office ha. Pag sinabing office dyan ay katungkulan. Maliwanag po? So elder refers to name of an office, pangalan ng isang katungkulan sa loob ng church. So kung ito ay wala naman palang kinalaman sa edad, eh bakit pa sila tinatawag na elder? Bakit hindi na lang sir?
or teacher. Bakit elder pa yung napili? Maganda ang sinabi ni Edmund Hibbert patungkol dito. Ang sabi niya, the term elder does not imply advanced age, but merely establishes seniority. It does not indicate that those leaders were not neophytes, but mature members of the Christian community. Tinatawag daw silang elders hindi dahil may edad na sila. Tinatawag silang elders upang ipakita na sila ay hindi dapat neophyte, hindi dapat baguhan, hindi dapat bagong hikayat sa church. Nasusundan po? Kaya pala sila tinawag na elders. Yung tipong, alam mo yun, kakatanggap lang kay Jesus, kakabaptize lang, tapos ginawa agad na leader sa church. Para daw maiwasan yun, tinawag yung mga leaders na elders. Nagkakaintindihan po ba tayo? In short, kailangan daw ang elders ay tested na at may tuturing na mature member ng Christian community bago siya maging isang leader ng simbahan. Kaya siya tinatawag na elder. So, ibig sabihin, hindi ito advancement sa age, kundi advancement when it comes to spiritual maturity. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sila daw ang dapat na mamulong sa isang iglesia. Malinaw po ba? Pastor, kung sinasabi mo na elders dapat ang namumuno sa isang church, bakit may mga tinatawag pa nga ngayon na bishop? Bakit may tinatawag din ngayon na pastor, kagaya mo? Kung sa pag-aaral natin ngayon, dapat daw ang leader ng church, elder or elders. Bakit may mga pastors and bishops? Now, to answer that question, allow me to read the verses that we are studying in English. Babasahin ko po sa 1 Peter chapter 5, verse 12 sa English Bible. Sabi po dyan, therefore, tingnan niyo po ito, I exhort the elders, from the word presbyteros, among you, as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and a partaker also of the glory that is to be revealed. Shepherd, from the word poimaino, the flock of God among you, exercising oversight, from the word episkopeo, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God. Now, sa verses pong ito, may tatlong words tayong makikita. Next slide, Sister Cathy. Meron po tayong 3 words. Binasa natin. Una, binanggit po yung mabasa niyo ba? Medyo maliit. Number 1, binanggit po yung word na, sorry, ang hirap basahin. Okay, number 1, binanggit po yung word na presbyteros. At tinutukoy po dyan, elders. At according sa ating binasa kanina, ang elders daw, may 2 roles. Ilan daw? 2. Unang role nila ay poimano, na ibig sabihin, to shepherd. Diyan natin kinuha yung word na poimen, na ibig sabihin ay pastor. Ayan na, nakakalinaw na, no? Pangatlo, nabanggit dyan na ang role ng isang elder ay to oversee or episkopeo. Kaya may mga tinatawag na episcopal church. Diyan nagmula yung word na episkopos, na ang ibig sabihin ay overseer o bishop. Summarize natin. Elder, anong function niya? 2. Maging pastor at maging bishop. Yun lang naman ang point nun. Ano? Naiintindihan? Ibig sabihin, next slide kapatid, ibig sabihin, ang function daw ng elder ay maging pastor at maging bishop. In short, sa New Testament, eto na yung sagot, ang elder, pastor, at bishop ay one person lang, iisa lang.
Elders, bishops, and pastors are different words for the same office. In the New Testament, these words are used interchangeably. Sa New Testament daw, pag ginamit yung word na elder, pastor, bishop, pinagpapalit-palit lang yon to refer to one person. Maliwanag? So, elder is equal to pastor and bishop. In fact, yung qualifications ng isang bishop sa 1 Timothy 3, chapter 1, verse 7, ay kamukha rin ng qualifications para sa isang elder sa Titus 1, 6 to 9. So, ibig sabihin, talagang elder at bishop, one person lang sila. Hindi dapat pag-ibahin. Sa Titus chapter 1, verses 5 to 7 naman, ang elder at bishop or overseer ay tumutukoy naman sa iisang tao. So, maliwanag na po ba? So, malinaw na ang elder, pastor, bishop ay iisa lang sa New Testament. Kasi Pastor Nestor pala, pwede natin tawagin Elder Nestor. Pastor Di, ikaw din pwedeng tawagin Elder. Pwede naman nga naman di ko feel kasi parang kahulugan sa mesa ay ang na yan si Elder. No? Pero sa pag-uusap natin ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, naintindihan na ang Elder at Pastor ay isa. Maliwanag po ba? Okay, pwede natin ituloy? Pastor, gets na namin na ang pastor, siya din pala ang elder at bishop ng isang church. Kaya ang tanong, ilan ba dapat ang maging pastor o elder sa loob ng simbahan? Gandang tanong yun, ano? For most churches, iisa lang ang pastor per church. For most churches. At nauunawaan natin ito dahil marahil maliit pa ang kanilang church o di naman kaya ang kanilang church kakasimula pa lang, kaya isa pa lang ang kanilang pastor. O maaaring may other reasons pa kung bakit isa lang talaga ang pastor nila. Pero dahil natanong natin yan, magandang tanungin, ano ba ang practice ng church sa New Testament? Ilan ba dapat ang mag-rule sa loob ng simbahan? Balikan natin ang 1 Peter chapter 5 verses 1 to 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa mga kalwalhatiang ihahaya, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan nyo ang awa ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. Okay? So, ano pong makikita natin? Nasaan na ba yan? Wala na sa page ko. Wait lang po natin. Ayun, kita ko na. So, sa verses na ito, ano pong makikita natin? Nabanggit po ni Pedro na sa bawat church ay may mga, ano daw? May mga matatanda. Ibig sabihin, meron pong plurality of elders. Pag sinabi pong plurality, hindi isang pastor lang o isang tao lang ang namumuno sa church, kundi may kasama pa siyang iba na namumuno din. May kasama pa siyang ibang pastor, ibang elders na kapwa niya namumuno din. Yan pong konsepto ng plurality of elders ay hindi lamang binanggit sa 1 Peter. Binanggit din po yan sa ibang lugar pa sa New Testament. Ibigyan ko po kayo ng 2 examples lang. Ilan po ang bibigay ko? 2 kasi napakarami. So 2 lang muna. Kasi baka pag inisa-isa natin, mag-ubos ang oras. Tingnan niyo po, Tito chapter 1 verse 5 or Titus 1 verse 5. Sabi po ni Pablo, dahil dito'y iniwan kita sa Creta, Creta, tama-tama, nandito ka.
Dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ilan daw ang itatalaga? Or sino daw ang mga itatalaga? Matatanda. So, ibig sabihin, pag sinabing matatanda, aba, higit sa isa. Right? Mayroong plurality of pastors sa bawat church noong unang panahon sa New Testament. Okay, another example, Santiago 5 verse 14. Tingnan muna tayo sandali. Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod natin. Santiago 5 verse 14. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya sino? Ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kapag daw mayroong may sakit, ipatawag daw ang mga elders o ang mga pastor sa church para lang isa ng isang miyembro na may sakit. So sa dalawang verses na to, ano pong pinapakita? Mayroon pong plurality of pastors. Pakisabi sa katabi, more than one. Nabanggit din po ang plurality of pastors or elders sa bawat iglesia sa 1 Timothy 5 verse 17 at maraming beses sa Book of Acts. Hindi na po natin iisa-isahin for the sake of time. But to sum up, nais ko pong hiramin yung sinabi ng isang iginagalang na pastor sa Amerika. Sabi po niya, there is a consistent pattern throughout the New Testament. There is a consistent pattern throughout the New Testament. Parang mali yata yung aking pagkakatan. Okay, the consistent pattern throughout the New Testament is that each local body of believers is pastored by a plurality of God-ordained elders. Simply stated, this is the only pattern for church leadership given in the New Testament. Nowhere in Scripture does one find a local assembly ruled by majority opinion or by a single pastor. So ang church daw, hindi dapat ruled by public opinion o yung tinatawag na majority rules. Okay? At hindi din daw dapat ang church kinokontrol o pinapatakbo lang ng iisang tao sa iglesia. Kundi, ang makikita nating pattern sa New Testament, mayroong plurality of pastors ang mga churches noong araw. Maliwanag po. There is no one super pastor, super mega pastor, idol pastor na nangunguna sa iglesia ng araw, kundi may grupo ng mga pastor na sila ang nagtutulong-tulong para pangunahan ang isang church. Maliwanag po ba? Nasa Bible ba mga kapatid? Alam niyo kung tatanungin, napakaganda po ng konsepto ng plurality of pastors kaysa po sa isang tao lang. Kasi kapag isang tao lang ang nagmamanipula ng isang gawain o isang tao lang ang nagko-control ng isang church, sasabihin ko sa inyo, prone to abuse. Kasi siya lang ang nasusunod. Pero kung ang isang pastor ay may katuwang pa na iba pang mga pastors, aba, mas magiging magaan ang trabaho ng pastoring dahil mayroong shared responsibility at higit doon, mas mapapantayan nila ang kanilang doktrina at gawin. May iwasan ang abuses. Maliwanag po ba? Ayos? Magkausap po ba ako ngayong umaga? Kaya po ang prayer natin. At ito din yung prayer talaga ng puso ko.
Ang prayer po natin, magkaroon pa tayo ng more pastors sa loob ng ating church. In obedience to the New Testament model. Payag kayo? Sa ngayon po, mayroon lang tayong 2 ordained pastors. Dalawa pa lang ang ating ordained pastors. Pero mas maganda kung madadagdagan pa para mas lalong gumaan ang gawain ng pagpapastor at mas lalo pang mapaunlad ang ating gawain. Kinakausap yung katabi mo ng Panginoon. Tingnan natin, following the scriptural standards, makaakala mo yung katabi mo ay gaganyan-ganyan lang, but someday, magiging elder pala sa blessings. Amen! So let us pray. Samahan po ninyo ako. Mag-pray tayo that the Lord will raise qualified elders, qualified pastors, and even younger pastors na makakatuwang natin sa gawain. Again, ang goal po natin ay malakaran natin yung plurality of pastors, plurality of elders na itinuturo sa Scripture. Amen. Alam niyo, ang pagkakaroon po ng plurality of pastors ay pagkilala rin na iisa lang talaga ang tunay na pastor sa iglesia. At sino po yun? Sino? Si Jesus. Siya talaga ang chief pastor. The one and only pastor ng church. At yung mga elders, yung mga under-shepherds, mga servants lang sila ni Jesus. Kaya ang kagandahan ng plurality of pastors, si Jesus lang talaga nagiging sentro ng church. Jesus takes the glory sa anumang advancement sa ministry. Wala siyang kakumpetensya. Kaya ang ganda nung sa awit, di ba? You have no rival, you have no equal. Kung may nagpapakilala bang, I am the chief pastor, I am the prophet of God in the last days, na parang siya ang sentro ng iglesia, ba? Mahirap po iyon. At prone to many abuses and many false practices and doctrines. Pero kung meron pong plurality of pastors, plurality of leaders, ay mayroon pong check and balance. Amen. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 3-4, tinan niyo po, napakalinaw, isa lang talaga ang chief pastor. Sabi dito, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo. Ikaw porket pastor, kaya hasta kang ikaw na ang Lord and Savior ng simbahan. Ako ang sugo. Sambahin niyo ako. Sumunod ka. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan at sa pagpapakita ng punong pastol. Meron daw punong pastol. Meron talagang totoong senior pastor, chief pastor. Hindi ako, hindi kung sino man dito sa loob ng church na ito, ang punong pastol ay si Jesus. Amen. Tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas ng utong ng kalwalhatian. Kaya ang ganda po ng may plurality of leaders na gusto nating ma-achieve. Kasi walang isang taong litaw. Alam mo yun? Si Kristo lang ang litaw at yung mga elders na yun nagpapasailalim sa nag-iisang pastol ng iglesia, walang iba kundi si Jesus Christ. Christ is the head of the church and we are His body. Parapakan nga po natin ang ating chief shepherd and pastor. Again, kapag may plurality of elders, mame-maintain natin ang pagiging Christ-centered na isang simbahan, maiiwasan ang monopoly, maiiwasan ang pagiging man-centered, may check and balance. Alright, maliwanag na po ba? Review muna bago tayo tumalon sa pangalawang puntos. Ano ulit ang kahulugan ng word na elder sa New Testament? Tinutukoy ay pastor o isa lang yan. At ilan sila dapat?
higit sa isa, plurality of elders. Kailangan may team na silang nagro-rule, silang nag-guide sa loob ng isang church. Alright, pangalawa, paano po natin matitiyak na mayroong church order? Tinuturo po ni Pedro itong pangalawang bagay. Number 2, may mga nakaatang na responsibilidad sa mga elders o pastor. So maganda po pag-aralan natin ito para alam din natin ano ba yung nakaatang na assignment kung ikaw ay elder, kung ikaw ay pastor. Ano ba yung ginagawa mo? Week in and week out. Ang pastor po, elder, hindi lang yan title, no? Hindi lang yan office bearer. Once na-ordain ng isang tao na maging elder or pastor, lifetime na po yun. Unless na lang po siya ay mamumuhay ng, alam mo yun, scandalous and, alam mo yun, practicing sin na siya, then pwede siyang ma-disqualify. Pero pag ang isang pastor po, na-ordain siya as elder, that will be until death. Now, pag na-ordain ng isang tao na maging pastor or elder, meron daw silang responsibilidad sa iglesia na kailangan nilang gampanan at kailangan faithful sila doon. Yan ang pag-aralan. Ito po'y pang-check din sa aking sarili at maganda rin pang-paalala sa pastor ninyo. Ano po? Pagka nakikita niyo hindi na niya ito ginagawa. Balikan natin ang sinabi ni Pedro sa verses 1 and 2. Sabi doon, basahin natin ulit sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngayon, pangalagaan ninyo ang Diyos na sa inyo ang asiwa. Hindi sa apitan, hindi bukas sa loob. Ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sikasi. Dito po nabanggit yung two primary responsibilities ng isang pastor. Ano po yung una? Pangangalaga ng iglesia or pastoring. Pangalawa, pangangasiwa ng iglesia or overseeing or functioning as a bishop. Now, mapapansin po ninyo, medyo generic. Itong binanggit ni Pedro, hindi man lang inelaborate para naiintindihan natin ano ba ang kahulugan ng pangangalaga at pangangasiwa. Parang masyadong generic, wala man lang examples. So paano po natin gagawin konkreto at practical yung dalawang yan? Ihirap po tayo sa iba pang mga parts ng scripture. So pag sinabi pong pangangalaga at pangangasiwa, ito po ang una. Number 1, pastors serve as managers and caretakers of the flock of God. So mga pastors daw, ang number 1 responsibility nila mag-manage at maging caretaker ng iglesia ng Diyos. Hindi nila pagmamayari ang iglesia. Ulitin ko po. They don't own the church. Sila ay caretaker lamang. Stewards. Maliwanag po? Amen. Makikita po natin to sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang sabi, let the elders or the pastors who rule well, sabi nga po, rule. Sino daw magro-rule sa isang church? Hindi sinabing majority wins, no, na magpapapol tayo. At yun ang susundin. Hindi po. Ang inatasan ng Panginoon na mag-rule sa isang iglesia ay pastors, elders. Yan po ang ayusan ng New Testament. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So pinapakita sa atin na ang local church daw, kaya na sinabi natin kanina, ruled by elders or pastors. Meaning to say, sila ang inatasan ng Panginoon na mag-manage ng church tungo sa ikauunlad nito. Amen. Now, hindi ibig sabihin nito na dapat sila ang gagawa ng lahat. Kasi kung sila ang gagawa ng lahat, baka naman maubos ang mga sarili nila. Kailangan may proper delegation at kung may ministry sa loob ng church, tinitiyak ng mga pastors na ang mga taong na-delegate o na-delegate, pangit naman ang term, nabigyan ng assignment, ay nakakapag-report pa rin sa kanila at alam nila ang mga nangyayari sa mga ministries
dahil sila ang pangkalahatang tagapamahala ng iglesia at may accountability din sila sa Panginoon. Naliwanag po. Pastors determine church policy. Acts 15:22. They rule and give direction to church in all ministries, including regulating the public worship, interviewing its applicants for membership. Makita din aking verb, pasensya na po ba yung medyo puyat po kasi ako ng tinig ko to. Directing the maintenance of discipline and overseeing of evangelistic efforts. So yan po ibig sabihin na pastor as a manager, pastor as a caretaker. So sila po talaga overall na in charge ng isang iglesia, hindi po majority rule as far as the New Testament is concerned. Pangalawa, pastors labor in preaching and teaching. Makikita po natin yan sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang sabi po dyan, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who, anong ginamit na word? Labor in preaching and teaching. Ang bigat naman ng word na labor, no? Ba't hindi na lang ginamit ng New Testament, enjoying preaching and teaching? Bakit sinabing labor in preaching and teaching? Dapat daw mga pastor nagle-labor sa preaching at teaching. Sabi ko, ano ba pahulugan itong labor? Kasi naalala ko pagka-labor, nanganganak. Tinignan ko po sa isang may tuturing na Bible dictionary. Ano ba ang kahulugan ng word na labor? Ang ibig sabihin pala ng word na labor, to feel fatigue. Ang pastor daw, literally speaking, ang pastor daw kailangan mag-prepare in preaching and teaching to the point na they feel fatigue. Of course, hindi naman sinasabi ng Bible na hindi na nila ini-enjoy ang ministry. Ano po? Pero ang point po ng scripture is that hindi ka pwedeng maging pastor kung hindi ka mahilig mag-aral, hindi ka matyagang mag-aral, hindi ka matyagang magbasa. Kailangan daw, pag na-ordain ka as pastor, aral ka ng aral kasi yan ang pinakapuhunan mo as a minister. Kaya talagang dapat pinaghahandaan mo, pinagbubuti mo ang iyong preaching at teaching. Hindi pwede ang bara-bara kasi accountable ka sa Panginoon. Amen. Meron po akong hinahanga ang isang preacher in history. At palagi nyo na siyang naririnig sa akin recently. Si John Calvin. At aaminin ko, wala pa po ako sa katiting ng kaya niyang gawin. Sabi pa ng isang article, next slide ka pati, tinan niyo po. Calvin was many things. But at the heart of his ministry, he was a preacher. Calvin labored tirelessly for 12 to 18 hours per day. Grabe, no? 12 to 18 hours per day in God's Word. He would preach nearly 10 sermons every 2 weeks and all of it was exposition, nothing superficial and topical. Gano'n daw siyang mag-prepare ng message every day? 12 to 18 hours. Grabe, no? Talagang siniseryoso niya yung preaching. Hindi niya ito binabasta-basta lang. Pero alam niyo, after makapag-preach po ni Calvin, sasabihin niya pa rin, nangihinayang ako. 12 hours na siya nag-prepare, 18 hours na siya nag-prepare, pero after niya mag-deliver ng preaching, sasabihin niya, nangihinayang pa rin ako kasi kulang pa rin ang aking preparation. Laboring in preaching and teaching. Eh bakit naman masyadong, alam mo yun, OA naman yata itong si Calvin sa sermon preparation? Ano ba tumatakbo sa isip niya at kailangan dibdiban ng pagpe-prepare? Tingnan niyo po ang sabi ng article.
Calvin took his task as a preacher seriously. He saw the preacher as God's ambassador to the church. Calvin thought that when he spoke as a preacher, it was God Himself who spoke. This also meant that Calvin would have to account for every word that he uttered. It was for this reason that Calvin could not ascend the pulpit without careful consideration, because he thought of it as the throne of God, and from that throne, He wants to govern our souls. Pinaghahandaan po talaga ni Calvin ang kanyang preaching. Kasi gusto daw niya, every Sunday na magpipreach siya, hindi boses niya ang maririnig. Kasi kung boses lang niya ang maririnig, di ituro na lang natin yung masarap pakinggan. Pero sabi ni Calvin, ayoko nang ganon. Gusto ko sa tuwing tatayo ako, hindi yung opinion ko ang mamayagpag, kundi kung ano talaga ang tinuturo ng scriptures. Kahit ayaw itong mapakinggan ng mga tao, ipipreach ko pa rin kasi yan ang sinasabi ng word. Kaya nga tinatawag ito na Word of God. At sabi ni Calvin, pag meron siyang maling itinuro, magiging accountable siya sa Diyos. Maliwanag po. So let us pray that God will raise up pastors so talagang alam mo yun, mamahalin ang kanyang word. Walang ibang nais kundi yung voice of God ang totoong mapakinggan sa tuwing sila ay nangangaral tuwing Sunday. It doesn't matter kung ipipreach na hindi popular. It doesn't matter kung ipipreach na hindi gusto ng mga tao. Pero kung ito ay Word of God, kailangan wala siyang tapang na ito ay pamangal. Aminin ko po, nandun pa rin ako sa ganung proseso. Ang prayer ko ay magkaroon ako ng boldness from the Lord na may preach kung ano yung dapat ipangaral at dapat matutunan upang ito ay maisabuhay ng mga members sa kanilang mga buhay. Because at the end of the day, ang mga pastors hindi naman sa inyo mananagot. Ang pastors ay haharap sa Diyos, doon sila accountable. Amen. Number 3, na role po ng pastors. Pastors protect the church from heresy and false doctrines. Napakarami po ngayon mga false teachings na naglipa na at hindi pwede ang isang pastor ay tahimik lang. Kailangan isiwalat niya kapag may mga false teachings na talaga, alam mo yun, nagsisikap na ma-infiltrate ang isang simbahan. Ang hirap po nitong gawin kasi baka may mabangga ka. But if you are really after God's, pleasure and favor, kung alam mo ikakasama ng iglesia ay ituturo mo pa rin talaga. Titus chapter 1 verse 9, sabi po dito ni Paul, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Responsibility daw ng pastor na alagaan ang teachings ng iglesia at i-expose ang maling doctrines kapag ito ay nakakapasok na sa loob ng church. Kapag kami mga point of view na ang mundo na, alam mo yun, sinisikap na rin i-embrace ng church at alam ng pastor na yun ay labag sa katuruan ng Bible, he needs to speak up kahit hindi popular. Amen. Letter D, pastors ordain others to ministry so they can focus on the ministry of the word and prayer. Sabi po sa Gawa chapter 6 pala, verses 2 to 4, okay naman po ang babasa. Okay. 1, 2, 3. Okay, stop. Grade 1, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Hindi mabuti pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos
Lord, hindi po kailangan na ang pastor ang gagawa ng lahat. Okay? Binibigyan niya din yung other members ng church ng chance to lead based sa giftings and callings nila. Kaya nagtatalaga po tayo ng mga ministry heads, deacons, and workers. Kasi kung sabi ko nga kanina, kung pastor ang gagawa ng lahat, baka maubos siya. Ano po? So kailangan niya rin ng tulong ng mga church members sa lalong ikalalago na iglesia. And finally, punta po tayo sa third point na tinuturo po ni Peter. Number 3. Aaminin ko, first time ko po itong ituturo. Nagpastor po ako ay 26 years old ako. Nag-start ako magpastor. I'm turning 40 this October. At sa mahabang panahon, hindi ko po talaga ito tinuturo. Pero dahil part ng 1 Peter, ituturo natin. Ano po? Hirap? Number 3, ang mga miyembro ng isang iglesia ay inaasahan na magpasako sa kanilang mga pastors. Mapapansin po ninyo, ang tema ng pagpapasako ay isang tema na paulit-ulit binabanggit ni Pedro. Sa mga nakaraang pag-aaral natin, nabanggit ni Pedro na kailangan daw ang mamamayan magpasakop sa pamahalaan. Nabanggit din niya na ang mga manggagawa kailangan magpasakop sa kanilang amo. At nabanggit din ni Pedro na asawang babae ay nagpapasakop sa asawang lalaki. Pagdating po sa pagdating po sa chapter 5, J-Ron. Pagdating sa chapter 5, sorry. Makikita natin, hinihikayat ni Pedro na ang church members magpasakop naman sa kanilang pastors dahil ang pastors ay accountable naman sa Diyos. Now, bago ko basahin yung verse na ito, I just want to make this clear. Ang mga pastors po hindi dapat maging abusive. At kailangan accountable sila kay Lord at sa ibang pastors. Kaya may plurality of elders. At role din po ng pastor na maging isang magandang ehemplo, maging Christ-like sa kanyang dealings. At role din ng pastor to love and to serve the church. Yun po ang kanyang role. Ngayon naman, ang role ng church members, mahalin naman ang kanilang mga pastors sa pamamagitan ng paggalang at pagpapasakop sa kanila. Basahin po natin ang verse 5. Sabi po ni Pedro, gayon din naman, kayong mga kabataan. Nabanggit din kami mga youth. Amen, youth ministry. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga panalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So dito po sa verse na ito, nabanggit ang kabataan at matatanda. Yun daw mga kabataan, kailangan magpasakop sa matatanda. Now, sa pag-aaral natin kanina, sino nga ulit ang tinutukoy kapag binanggit yung word na matanda sa 1 Peter? The pastor, the elder. Ang tanong, kung ang matatanda, ang tinutukoy ay pastors, sino ang tinutukoy na kabataan? Kung ang matatanda walang kinalaman sa edad, to be consistent, yung word na kabataan dyan, wala ding kinalaman sa edad. Now, marami pong opinion patungkol sa pakahulugan ng verse na ito. Merong nagsasabi na tinutukoy daw dyan ng kabataan ay mga youth sa church na kailangan daw wag silang pasaway at kailangan daw maging magalang sa pastors. Tama naman. Amen. Meron ding commentaries nagsasabi ang tinutukoy ng kabataan dyan, mga deacons at mga ministry heads, mga workers, na wag daw silang maging rebelde at magpasakop sa pastors. Tama din yun. Amen. Pero, judging from the context, mukhang ang mas tamang interpretation ay tingnan na ang mga kabataang tinutukoy sa verse na ito ay church members. Kasi kung ang tinutukoy na matanda ay pastors, it goes to say na ang mga kabataan ay church members.
At ano daw dapat gawin? Church members or kabataan in this verse, kailangan nagpapasakop sa kanilang mga elders. Habang ang mga elders, minamahal naman ang iglesia at nagiging good example for them. Amen. At kung yan po ang ating interpretation, consistent yan sa other parts of the New Testament. Tingnan po natin ang Hebrews 13 verse 17. Pakibasa po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaan gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito ay hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. So mga pastors daw mananagot kay Lord. Ibig sabihin, mas mabigat yung kanilang accountability kay God compared sa ordinary members. Kaya naman, inaasahan ng Lord ng mga members, magpapasakop naman sa mga pastors para naman daw sila ay makapaglingkod na, ano sabi dyan? May kagalakan at hindi nahahapis. Kasi pag daw ang mga pastors ay sumasama ang loob, at hindi sila nabibigyan ng karampatang paggalang at pagpapakumbaba at alam mo yun, pagpapasako, sabi po ng writer ng Hebrews, hindi daw po yan magiging pagpapala sa buong iglesia. Maliwanag po. Amen. Bilang pagtatapos, eto na. I-summarize po natin yung ating pag-aaral this morning. Number 1, natutunan po natin, itinuturo ng Biblia ang plurality of pastors, elders sa church. In this way, may iwasan ang possible abuses sa ministry. Kaya mag-pray tayo, dumamit ang ating pastors, qualified pastors. Number 2, may mga nakaatang na responsibilidad sa balikat ng mga pastors at sila ay mananagot sa Diyos. Inisa-isa po natin kanina yung kanilang mga responsibility. And finally, kapuri-puri sa harapan ng Diyos kapag ang mga church members ay nagmamahal at nagpapasakop sa kanilang mga pastors, because this will be a great blessing for the church. Amen. Tawag po ay nabigyang lugod si Jesus kasi siya talaga ang sentro ng iglesia. We are all equal in God's sight. Hindi mas mataas ang pastor at hindi mas mababa ang pangkaraniwang member. Pantay sila, magkaiba lang ng roles, magkaiba ng accountability. Nonetheless, Jesus is the center of the church. Panalangin po tayong lahat. Lord Jesus, we thank you for your word. Salamat po sa aral na ito na nagbigay linaw sa amin patungkol sa church order. Lord, nais namin lakaran ang iyong kalooban. At Lord, ito po ang aming mapagpakumbabang tugon sa pag-ibig mo. Ang mabuhay ng may kaayusan. Hindi mo nais na ang iglesia ay maging magulo, may confusion. Kundi nais mo na ang iglesia ay maging maayos according to the pattern na sinasabi mo sa iyong mga salita. Lord, kami tatalima, kami susunod sapagkat binili mo kami ng inyong dugo. Hinirang mo kami sa karamihan. At wala kang obligasyon na kami ibigin. Wala kang obligasyon na kami ay mahalin dahil ikaw ay banal at kami naman ay hindi. Subalit nagpasya ka pa rin na kami ay alisin sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito, at ibilang sa inyong kaharian. Kinaawaan, binuhay, niligtas, ginawang matuwid. Salamat po, O Diyos. At ngayon naman, Panginoon, tutugon kami ng may kaayusan according to the pattern of your word. Lord, ang dalangin po namin sa aming church ay maisagawa ang kalooban mo
according to its design in your very word. Naway hindi opinion ng tao, naway hindi sistema ng tao manaig sa aming kalagitnaan, kundi ang sistema mo, O Diyos, because you are the King. You are the Lord of this church, O God. You are the Savior. Allow us to live in love and harmony, O God. Naroon ang pagmamahala namin sa isa't isa. Naroon ang paggalang namin sa isa't isa, O Diyos. Patawad, Lord, sa mga araw na we become unloving. Patawad, Lord, sa mga araw na minsan nakakalimutan namin ang iyong mga salita and we do not live according to what your word is saying to us. But Lord, your gospel softens our hearts, gives us the ability na asamin ang iyong mga salita, asamin ang inyong mga kalooban. So God, we want to glorify you and we want to honor you through our life together as a church. Sa iyo po, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin tumayo. Ihanda po natin ang tinapay at inumin. Ay pinadako sa hapag ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso. Ihanda po natin ang ating mga isip sa banal na hapag ng Diyos. Alalahanin natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat ng kanyang bayan. Alalahanin natin kung paano niya inabot ang ating gustang kalagayan. Sapagkat ang katawang napako ni Kristo sa krus na simbolo ng tinapay na ito ay ibigay alang-alang po sa ating kaligtasan. Ganun din naman ang kanyang dugo na simbolo ng inuming ito ay pagpapahayag na tayo'y napatawad na. We have eternal forgiveness. And we are God's treasured possession because of His blood. Tanggapin po natin ang may pasasalamat ng tinapay. Tanggapin din po natin ang inumin na simbolo naman ng dugo ng Panginoong Jesus. Dahilan po tayo para magdiwang at magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin si Jesus. Tawagin po natin ang ating MC4. Thank you po, nakakatanda. Elder Pastor, salamat po sa magandang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Ano po? Ang bawat po sa'yo napagpala. Amen po ba? Amen. Isang humulang blessing shout. Thank the Lord. So, tayo po ay dumako sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating kanang dibdib. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, so tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay dadako sa pag-welcome po ng ating mga newcomers. So, ikinagagalak po namin kayong makasama ngayong umagang ito. Kayo po ay naanyayakan namin tumayo.
Brother Cedric Feli, and then Sister Sinaida, Sister Sinaida po, Yamares, and Brother Dante, Guillermo, ito po sila nanay na po. Isa pong kagalakan, isang pagpapala po, na makasama po namin kayong umaga. Welcome po sa Blessings in the Word. Kaya po namin na, ayaw niyo po na ipanalangin po namin kayo. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming mga kapatid ay dinako mo sa lugar na ito, Diyos. Salamat, meron kang dakilang plano sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang higit nakakakilala sa kanila. Ang dalangin na yung Panginoon ay pagtuloy ka, Panginoon, na magpakilala sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon, bilang aming pong Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw ang mataas sa buhay nila, Father God. Kasama ng kanilang pamilya, Panginoon. Salamat, O God. Ito ay lalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po. Alright, so tayo po ay dadako na sa ating announcements. Our blessing ministry, we have On The Go. We started po ito last July and will last until August 11 po. Every Sunday, so this is a 6-week service open for ages 3 to 12 years old. So kasabay po ito ng ating Sunday worship service. And every Tuesday at 5:30 to 7 p.m. we have 5 solas. So ito po yung pag-aaral ng salita ng Diyos kung saan dito po hinumubog yung mga manggagawa, mga workers ng Panginoon. Anong sa gayon ay madagdagan pa po ang mga elders sa simbahan. And then for the weekly youth fellowship, ito po yung ginagawa by Zoom every Saturday. And for our Sunday worship service, we have 9 in the morning until 11, and we also have evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. So, ayan po, excited na po ba ang lahat para sa darating na August 18? So, we have a guest speaker, which is Sarah Balabagan. Siya po ay sikat na sikat noong mga panahon, or sa mga OFW, sikat din po si Sarah Balabagan. So, sabay-sabay po natin pakinggan yung kanyang testimony. Mag-invite po tayo para maging kalakasan din po sa iba yung pinagdaanan ni Sarah Balabagan. So, this August 18 po yan. And then for our host, home prayer meeting for your family, meron po tayong guides, FB group and page. Just visit po para ma-update po tayo sa mga upcoming events. And also, the praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer. So if you are interested or meron kayong kakilala na they are also interested to be part of the music ministry, so fill out the form at the registration table. So yun lamang po for our announcement. So let's call on Sister Rosie for our exhortation to give. So, magandang umaga po sa ating mga kapatid. Isa nga po munang blessing shout. Okay. So, tayo po ay mag-start na sa ating pinaka-excited part ng ating pong service. At ito po ay ang ating pong giving. May tatanong lang po muna ako. Ano po para sa inyo yung pong meaning ng tithes and offering? Ano po sa inyo yung meaning po noon? Ang tithes and offering po, it is an act of giving. So, ano po naman po yung giving? Sa Tagalog po, ang giving ay pagbibigay.
But in English dictionary, nakita ko po ang meaning ng giving. It is a freely transferring of one's possession to one person to another. Pagbibigay po, freely, voluntarily, na pagbibigay. At kapag po tayo ay nagbigay, ano po kaya yung ating pong nararamdaman? Pwede po akong makarinig ng sagot. Ano po yung nararamdaman po natin kapag po tayo ay nagbigay? Okay, tayo po ay masaya. It makes us feel good. Lalo na po at ang ating pong binigyan ay masaya. Nakakaramdam din po tayo ng sobrang kaligayahan, ng sobrang kasayahan. Pero pagka po tayo ay may kakayanang magbigay, kapag po tayo ay talaga may kakayanang makapagbigay ng malaki, at tayo po ay lubos na pinagpala, napakadali po para sa atin na tayo po ay magbigay, di po ba? Kasi we are so blessed. Talaga po tayo ay liglig-siksik ang ating pagpapala. Napakadali po para sa atin na tayo po ay makapagbigay. Pero paano po kaya kung asa pong magbibigay ay yung pong taong talagang walang-wala? Yung pong talagang dukha, na yung pong ang kanya lang meron ay yung lang pong kanyang konting meron para sa kanya na anytime talagang kailangan pa rin po niya. Para po sa atin mga kapatid, kaya pa po ba natin magbigay? Amen! Okay, thank you Lord. Kasi, may isi-share po ako sa inyong isa. Siguro po kapag po tayo nasa ganung punto, na tayo po ay talagang naghihirap, na halos ang ating pong hawak ay para lang po sa atin. At yun lang po tayo kung meron. Siguro po magdadalawang isip tayo. Sasabihin po natin pwede pang next time na lang. Maaaring ganun po. Actually, ang mga our human nature is ganun po. Kapag kapanti na lang po yung ating hawak, minsan naiisip natin, ibibigay ko pa ba ito? Paano naman yung pangangailangan ko? Minsan ganyan po tayo, di po ba? Okay, so, i-share po ako sa inyo na isang words from the Bible, and it comes from the book of Lucas, chapter 21, verse 1, verse 1 to 4. Ito po ay ang handog ng isang Yuda. Sinasabi po dito, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya mga mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Sa verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay buo niyang kabuhayan. Okay, so sa ating pong binasang verse, makikita po dito po ay nakita ni Lord na ang mayaman, kaya pala nakapagbibigay ng sobra, ay dahil po sa sila po ay sobra po ang kanilang pera. At sa kabila po noon, ang binigyang halaga po ng ating Panginoon ay ang kaloob po ng isang byuda. Bakit po kaya? Kasi yung pong byuda, yun na lang po yung siyang meron. Yun na lang po yung kanyang talagang tanging kayamanan. Pero yung po ay pinagkaloob niya, inihandog pa rin niya sa ating Panginoon. An act of love, an act of obedience. Kasi po, ano po yung po ay napakahirap po para sa kanya ang pagbibigay. Pero ano po ba matatawag natin sa pagbibigay na ngayon? Yun po ay isang sacrificial giving. Bakit po natin tinawag na sacrificial giving? Kasi yun na nga lamang po ang siya ay meron. Pero ibinigay pa rin niya. At alam niyo po ba kung sino po yung nag-practice ng unang sacrificial giving? Kilala niyo po ba? Sino po yung unang nag-practice ng sacrificial giving? Okay, si Jesus Christ. Ang ating amang nasa langit.
Ang ating amang nasa langit, ibinigay niya ng buong buo yung nag-iisa at bugtong niyang anak. Sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only one begotten Son." Para po sa mga naniniwala, will not perish but have an eternal life. Ganun po, an act of love para po sa atin. At may nabuksan pong pintuan para po sa atin. Ano po kaya yung pintuan na yun? Yun po ay ang ating kaligtasan. Yun po ay ang ating salvation. And then, the same with the widow po, yung byuda na sinabi ko po sa inyo kanina, na nag-offer ng kanyang dalawang tanso, na walang-wala kung hindi yun ang kanyang kayamanan. Sacrificial giving din po yun. Para po maipakita niya lamang ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, ang kanyang pagsunod. At kung tayo po ay susunod, alam po natin, ang open door ng breakthrough, magkakaroon po ng breakthrough and abundance ang bawat isa po sa atin. Kaya kayo mga kapatid, tayo po ay patuloy na magbigay sa kabila po ng ating kahirapan, sa kabila po ng ating mga karamdaman, sa kabila po ng ating mga bayarin. Alam niyo po ba na sa kabila ng lahat ng iyan at tayo po ay matututong magbigay, nakikita po ni Lord ang ating ginagawa. At iyan po ay kung patuloy natin gagawin, tayo po ay sumusunod an act of obedience para sa ating Panginoon. At sa ating pagsunod sa Kanya, nandun po yung breakthrough. Ibibigay po yan sa ating ni Lord. At katunayan nga po sa Book of Malakay, bababasa po natin yun sa chapter 3. I-challenge po natin si Lord. Ano po ang sabi ni Lord? "Bubuksan ko, ibigay mo sa akin ang ikapu na para sa akin, at bubuksan ko ang durungawan ng walang hanggang pagpapala para sa iyo." Amen po ba? So, lahat po ba ay gusto mag-bless? Ang gusto po ba ay natin gusto makatikim ng breakthrough? Hindi lamang po sa pinansyal, ito po sa ating pong kalusugan, sa mga relasyon po natin sa ating pamilya, napakadami pong aspeto. Hindi lamang po ito sa pamamagitan po ng pinansyal. So kung kayo po ay talagang desidido at handang makatanggap ng breakthrough mula sa ating Panginoon, ihanda po natin ang ating mga kaloob at handog, at yan po ay ating ipag-pray. Thank you, Lord. Ama namin banal, maraming pong salamat sa inyo sa umaga po ito, Panginoon. Sa kalakasan po ng katawan ng bawat isa sa amin, sa buhay po na aming tinataglay sa oras na ito, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo, O Ama. At sa oras na ito, Panginoon, harap po kami. Itinatas po namin sa inyo ang aming mga kaloob at handog. Naway maging mabangong sa ito para sa iyong kaharian, Panginoon. Alam po namin, Ama, na ito ay magiging isang pagpapala, Panginoon, sapagkat maraming tao ang maaaring makakilala pa ng iyong kaharian. It will draw people to your kingdom, O God. So, Panginoon, hinihiling ko po sa inyo yung mga na narito. Pagpalain mo po sila, ang mga taong mapagbigay, Panginoon. Ibalik mo po ito sa kanila ng 60 na tumaamaw. A thousands folds of blessing, O God. At ganoon din po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na narito na walang kakayahang magbigay, Panginoon. Kayo na po ang pag-bless sa kanila. Bigyan mo po sila ng source of income na kung saan po sila ay makababahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ama, maraming po salamat. At sa oras na ito, O God, wala po kami pinapupurihan, pinasasalamatan kung hindi tanging ikaw lamang. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po tayo ulit at gawin na natin ang ating Panginoon. There's a light that shines with hope.
Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you. May the Lord protect you. May the Lord keep you. May God's face shine upon you every day of your life. May God's holy angels be with you wherever you go. And may you be a blessing to people around you. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.